Mimi, Momo, ikaw mo. Kinaganon ko ang itsura ko. Yung anong ko. Ayan. Oh, ano yan? My friends and friendship, yun ang aking paputok ngayong umaga. Welcome back to my channel. It's Mama Ella Polano Vlog. At kumusta kayo dyan? Good morning sa inyong lahat. I know today is morning in the Philippines. I don't know sa ibang lugar kung anong oras dyan, gabi or araw. Dito kami sa Amerika, is time check is 4 o'clock in the afternoon. Almost 4:30. My friends and friendship, nandito yung apo kong... It's already 4:30. How's your field trip? Good. And then, sa ngayon ay nandito si Cass at saka mami niya. Kaya magluluto ako ng tinulang manok. At ito, magluluto ako ng tinulang manok. Kumusta kayo dyan? Dito ngayon ay summer na talaga. Mainit ang panahon pero the whole night kagabi. Grabe ang lakas ng hangin. Windy dito sa amin. Naiinis nga ako dahil yung mga tanim ko nga tomatoes sa backyard na for use only lang sana sa pagluluto ko. Naku, Diyos ko, nakakandabali sa sobrang lakas ng hangin. Pero may magagawa ko, wala. Dahil yun talaga ang panahon namin is talagang parating windy. Maaraw nga siya, tingnan nyo my friends and friendship, ang panahon. Mainit. Ay kaso ay malamig sa labas. Hindi ko pa mailabas ang aking mga short. Hindi ko pa mailabas ang aking mga sleeveless dahil malamig pa sa labas. So hi! Hi to my friends. Hello, say hi. Hi. Okay, nandito silang dalawa at naglalaro at nagkakalat na naman tong lalaki. No, don't push, baby. Okay, magluluto tayo. Dito ako sa kitchen. Nagluluto ako ng may sabaw, may manok ako at saka kompleto naman sa tinulang manok. Kaya ito, pinapakuluan ko na, ginisa ko na ang manok sa bawang, sa sibuyas, at saka sa luya. Tapos ginisa ko na yung chicken, nilagyan ko na ng ricado at tinimplahan ko na. At syempre, hindi mawawala ang aking seasoning na chicken or. Hindi ko na-advertise, sinasabi ko lang. At nilagay ko na, ginisa ko na kagad ang sayote at ang papaya para mag-mix-mix na yung mekos-mekos, my friends and friendship. Ngayon ay ginagayat ko na itong dahon ng sili. My God, my friends and friendship, sobrang mahal ng dahon ng sili. Isang bandong na ganito ng dahon ng sili, you know how much? Ito siya, my friends and friendship, para maniwala kayo. It's $6. Ayan, ang price is $6 ang dahon ng sili. Samantala, sabi ko sa Pilipinas, doon sa aming lugar, sa Aklan, kinukuha lang namin doon sa tabi-tabi ang dahon ng sili, dito binipili. Wala kang magagawa, hindi mo rin makain ang pera, sabi ni Papa, kung hindi ka bibili ng ganito. Kaya ito magluluto si Mama Ella. Maaga pa ako gumawa ng paksiw na bangus para may iulam sila kanina sa umaga. At ito, nagbalot ako ng bangus sa aluminum foil na may mga laman, pero kinuha na ng laman ang laman nila. Hindi masarap dito ang bangus sa Amerika pag niluluto at iniihaw. Parang may aftertaste ang lasa. Siguro naging frozen na siya. Galing pa to sa Pangasinan from Manila and export dito sa US. Masarap sana, walang amoy, pero nandoon talaga ang aftertaste dahil siguro sa nakababad sa ice. So, abangan na lang niyo ako, my friends and friendship, at lulutuin ko muna itong aking, pinapakuluan ko ang aking tinulang manok. Okay. Ito'y aking gagayatin na ang dahon ng sili. Ang lalaki sana ng dahon, pero kaunti lang to pag nailagay na sa tinola. Liliit na ang ito. Ewan ko ba ba't sobrang mahal ka. Dati ito is 2 something. Ngayon ay sobra nang tumaas na. Ang mga gulay. Madali lang naman maluto itong chicken. Pinabili ko lang siya kahapon. At nag-crave lang ako ng tinulang manok. Nilagyan ko ng papaya at yung sayote. Ayan, ginisa ko lang sila.
Tingnan niyo ang panahon, may Oy! Nako, naglinis pa ako. Si Cass kasi, nasagi niya doon ang mga wine glass. O ano pinagkakalikot niya doon. Kaya nilagyan ni Papa ng harang. Andun kasi siya. Doon ang mga wine glass. Kaya nabasag ang isang wine glass. Ayan. Malapit ang luto. Itong aking tinulang manok na siya. Makakakain na. Taba ng lasa, no? Ngayon lang kami magla-lunch. 5 o'clock, almost 4 o'clock. Yes, 5 o'clock. Paano kanina? Kumain din kami ng siguro mga 12:30 na. Ngayon is 4 o'clock. Kaya medyo late lang. Kasi itong si Papa Dudes, umiinom kasi ng gamot kaya hindi pa pwede siyang kumain ng wala sa oras. Ako rin ibusog din kung ano-ano din ang kinakain ko. Kaya ito, maghahain na ako nito. Yung tinulang manok. Ito na. Umalis na si Cass. Tingnan mo itsura ko na agad na talaga. Napapagod na ako. Ang haba ng araw ko. Kaya tingnan mo, di pa ako nakapag-lunch. Nandito pa yung pagkain ko. Unahin ko muna. Kakain lang ako siguro, my friends and friendship. Nag-ano na yung sabaw. Lumamig na. Iinitin ko lang sa microwave. Ay nako. May time talaga, my friends and friendship, na sobrang pagod. Yung mga binti ko, hindi ko na maibuhat. Kaya kain na tayo. Ito yung napadalan ko rin si Shendel ng sabaw para kay Cass. Kasi yung si Cass, mahilig yun sa sabaw. Ay kakain na muna ako, my friends and friendship. Iinitin. Natapos akong kumain pag once na hindi na iinit ang pagkain. Naghihiwa ko ng kalamansi. Nakabili ako ng kalamansi noong last week pa. Bali, $7 ang isang ganito. Tagal naman maubos. Kaya isasawsaw ko sa bangus, toyo at saka kalamansi. Siya, my friends and friendship. Nakakain na ako. Tara, kain na tayo. Masarap ang tinulang manok. Kain na! 20 minutes later. Tapos na akong kumain. Kasi yung panglipas ko ano-ano lang kasi ang kinakain ko din kaya parang kaunti lang ang nakain ko. Kanina kasi yung umaga, nagising ako ng maaga pa. Nag-ready ako ng mga pagkain ni Zoe tapos kumain ako ng 3 pandesal at coffee. May appointment si Papa Dudes. Ikahapon late na kami nag-dialysis kagabi. Dahil kahapon, kahapon yung Memorial Day. Kaya napasyal kami ng mga bata. Anong oras na kami umuwi? Punta kami ng casino kahapon. 3 kami. Si Papa Dudes at saka si Chanel. Tapos iniwanan namin si Zoe doon. Si isa kong anak kay Cheryl doon sa Fairfield. So, umuwi ako ng mga 10. Nag-start na ako mag-dialysis kay Papa Dudes is mga 12. Kaya kanina, natapos na kanina mga before 10 o'clock. May appointment siya. Kailangan turukan siya ng Ipugin. Ang Ipugin na sinasabi ko, yun ang kanyang vitamin sa. Kasi pag dialysis ka, bumababa ang hemoglobin. Kaya tinuturukan siya every 2 weeks, every 3 weeks. Kasi pag hindi, inaagaw ang pulang dugo ng puti. Ganun pag dialysis person ka, my friends and friendship. Kaya alaga naman siya ng kanyang doktor. At parating chinecheck, nagba-blood draw. Chinecheck kung alin ang mataas, kung alin ang mababa. Kung mababa, ang test ng kanyang dugo ay kailangan kainin yung ganitong pagkain. Pag mataas, halimbawa, potassium, kailangan huwag uminom ng gatas o huwag kumain ng maraming saging. Okay, yun. Pag mababa, kain. Yung ina-adjust ang kanyang sarili. Kaya mabuti lang sabi ko nandito ka sa Amerika. Lahat yan, pag sa ibang lugar ka, pagpunta mo doon, bayad, punta mo lahat-lahat. Kaya may insurance. Yun lang ang kinaigihan, my friends and friendship. Anong oras na kami umuwi? Mga 11. Hindi pa nakapag-breakfast. Buti nakaluto na ako ng maaga pa. Nagluto, nakagala ko ng paksiw na bangos at nakapagsaing. May itlog na akong niluto. Pagbalik na nakakain na yung mga bata, sila Chanel, pero pagbalik namin, parang lunch na namin yun. Ngayon pa lang 4:30 si Papa Dudes din kumain ng lunch niya. Yung breakfast namin parang lunch, pero si Papa Dudes, hindi pwede dahil kailangan may gamot kasi iniinom. Sinusundan talaga.
Ngayon napapagod na ako kasi dumating si Cash at saka ang mami niya. Hindi naman alagain si Cash, naglalaro lang. Kaso, yung kalat sinusundan ko pero ngayon, hindi pa ako nakapagligpit. Ayan, no? No? Diyan lang ang nat. Tupik ko yung mga kumot dyan. Si Zoe umalis, napunta sa kanyang gymnastic. Sila ng mami niya. Nag-field trip yung kanina. Tapos ako, busog na ako. Nagliligpit muna ako ng maraming kalat, my friends and friendship. At para makahiga na din ako, makapagpahinga. At si Mama Ella ay pagod na talaga. Kailangan ko na magpahinga. Pero alam niyo, my friends and friendship, pag wala naman akong ginagawa, halimbawa nakahiga lang ako kung halimbawa may nararamdaman ako, at tapos tulog ng tulog, ayaw ko ng ganun. Yun bang, pag wala akong ginagawa, yun bang ibang pakiramdam ng aking katawan pag wala akong ginagawa. Gusto ko yung gumagalaw ako kahit paano, pero kung nagtatrabaho din ako dito sa bahay, napapagod din ako. Kaya lang, pinapairal ko ang aking ginagawa na yung minamahal ko yung ginagawa ko. Yung hindi ako pinangungunahan kaagad ang sarili kong, yung bang nangungonsumer ka, hindi. Ang pagising ko kaagad ng umaga niyan, ay ang sa isip ko kaagad, magiging happy ako sa whole day. Yun ang dinadasal ko. At ayaw kong, minsan nagagalit din ako, pero madali na ako makabawi. Lalo kung may minsan sa katigasan din ni Papa Dudes, yung mga diskasan. Mamaya-maya yan okay na ako. Ayaw kong mananatili na ang sama ng loob na nandoon sa akin at yung tampo ay nandoon sa akin na parang hindi ko kaya, my friends and friendship, na yung nagtatampo ka, pagkatapos naka-emote ka sa sulok, tapos naalala ko noon, hindi kami nagbabatian ni Judy noong sa Pilipinas pa kami. Hindi kami nagbabatian. Ang hirap kaya, ang sakit ng bunganga pag wala kang kausap. Ang sakit dito parang kinukulani. Iya naman ako. Ayaw ko maunang ako ang kakausap kay Judy, sa asawa ko, kay Papa Dudes. Kaya pupunta ako sa may sulok, sabi ko sa bunganga ko. Kinaganon ko ang itsura ko. Kasi wala akong kausap. Ayaw ko talagang batiin siya. Siya naman din niya ako binabati. Hindi ako, ang sakit ng pangako. Ang sakit talaga. Kaya pag wala akong kausap, my friends and friendship, tinanong ko, pinagulong ko yung bunganga ko. Sabi ko, kaya ang hirap. Kaya nga siguro naging teacher ako dahil gusto ko talagang nagsasalita. Nung pandemic, yung takot na takot ka sa buhay na baka paglabas mo mamatay ka na. Kinatatakutan talaga ang nung pandemic na yon. Kaya parang mami, mo, ikaw nang susunod na mamatay. Takot na takot. Kaya sabi ko, order ako ng GoPro. Sabi ko, parang masisira ng ulo ko dito sa bahay. Wala nang ginagawa, yung kain tulog lang kami. Natakot kami na lumabas. Ako ng COVID na yon. Sos Maria Josepina. Kaya ito natuto ako mag-vlog. Kaya pag napupunta ako sa store, nagmamas noon. At nauubusan pa ng bigas noon lahat ang mga store. Pumipila kami noon ng 6 o'clock in the morning sa Costco para makabili ng bigas noong time. Kaya sabi ko, mag-vlog na lang ako para kahit papano magsasalita ako. Pag lumabas ako na nakamas, mapunta sa store, pupunta rin ako sa store. Minsan, nagbablog ako. Yun, hirap pa kung walang kausap. Kaya biling ko sa inyo, my friends and friendship, huwag niyong sirain ang sarili ninyo dahil sa galit at sa pagtatampo. Hirap kaya pag nagtatampo ka, yan mo na lang, lilipas naman yun. Ang tampo, ang galit, lilipas lang yun. Minom ka lang ng tubig na wala naman. Kaya ako siguro tao masayahin talaga. Kaya sabi ko kay Papa Dude, salika, punta tayo. Sabi ko doon sa mga lugar na may mga tugtog. Ako sabi ko, hirap talaga pag tumatanda ka na. Hirap talaga, kaya lang di ko iniisip. Ang isip ko pa rin, bata ako. Kahit gurang na, iniisip ko pa rin, bata ako. Kaya ko
kung paano kaya lang madali ako nang mapagod. Takot ang vitamins sa iniinom ko para maging okay, para maging malakas. Pero pag hindi ako nagtatrabaho, doon ako maraming sakit. At nalulungkot ako. Nagkakaroon ako, nadidepress ako. Kaya mas mabuting ganitong busy ako parati. Sabi ko, Papa Dudes, bili tayo ng mic, yung karaoke. Meron ako din, nasira na yung mic, nakadalawa na. Hey, sabi niya, wag na. Kaya kung wala ka, di ako dito mag-isa sa sala kung kami lang dalawa. Binubuksan ko yung TV at kumakanang-atungan ako mag-isa. Wala namang nakarinig eh. Sarili ko lang nakakarinig. Matungan ako, kanta ka ng kanta ako dito. Ay nako, buhay talaga. Galing ako sa labas, nagdilig ng aking mga tanim na magaganda. Hey, tingnan mo itong asawa ko, nauna pa sa akin. Kaya... So, pahinga muna si Mama Ella. Higa-higa muna. Higa-higa muna tayo. The next day. Good morning. This is the next morning na. Kaya ngayon hindi ko natapos kahapon ang vlog. Kaya ngayong umaga ay na-late akong magising. My friends and friendship. Diyos ko, hindi nag-alarm ang aking cellphone. Si Zoe may pasok pala. At pumasok sa work ang mga magulang. Andyan ang mga uniform, iniwan na. Ngayon, gising na ako ng siguro 6:20. Naku, bilis ko talaga, oh. Kala mo parang gumanon lang ako, nagluto ko ng itlog, ng oatmeal. At ayan, ipakain ko si Zoe. Kaya ngayon na, maya, ikaw ay eat your vitamins na, you need to finish your vitamins, okay? Your friends and friendship are watching you. Eat your vitamins na. Is eating her vitamins, my friends and friendship. Sabi ko, oh my God, wala ang alarm. Diretso ang tulog ko. Pagod na pagod siguro si Mama Ella. Ngayon start my day na naman, my friends and friendship. Pero hindi ako ngayon mapapagod dahil wala dito si Cash. Dahil hindi pa ang time na babysitting ko kay Cash. Sa Thursday pa. At si Zoe ay sa school ngayon. Kaya dito lang ako sa bahay at hindi masyadong busy. Kaya hatid namin si Zoe, kaming dalawa ni Mikel. Kasi si Mikel hindi bumababa ng stairs papunta doon sa school nila dahil ang school nila may stairs pababa. Do you have assembly today? May mga assembly sila doon. Okay, so finish your... Just drop me off. Who? Ate. Ate will gonna drop you. So I don't want to go now anymore, okay? Why? Okay. Couldn't accidentally really drop me off. Oh, sige. Ayan, nakabihis na my friends and friendship. At ready na din namin ihatid ni Mikel si Zoe sa school. Ligpit ko muna yung kanyang kinainan. Kuwag na, hindi na cleaning up there. Call ate naman ng ate na. 3 hours later. Kararating lang namin ni Mikel, na-drop kami kay Zoe sa school at bumili na lang ako tuloy ng gulay para makapagluto. At bumili rin ako ng hot pandesal, mainit-init pa my friends and friendship ang pandesal. Mainit pa siya, pinapawisan. Ito yung hot pandesal. Ito yung hot pandesal. Harap pag bagong luto. Hindi pa ako nakainom ng kape pala. Mag-iinit ako ng tubig. Harap. Katulad sa sinabi ko kanina na namalingki ako, ay namili ako ng aming gulay today. Tingnan niyo my friends and friendship. Bumili ako ng pansit canton para sa madalian pag nagugutom ka ay may available na lutuin. Dahil pag nakakita ko ng suka, kahit meron ako, nagbibili ako at in-stock ko lang dyan. At bumili rin ako ng, ito yung saba na saging, ang lalaki. Alam niyo mahal ito, bali $1.25 na ang pound ang bigat. Siguradong mabigat at siguro mga nasa $6. Isang ano ba tawag yan sa amin isang piling. At mayroon din akong binili. Nagbili rin ako my friends and friendship ng munggo for in case na magkikrave ng munggo, may mailuluto. Mayroon din akong miswa. Pag sa madalian, yung tinatamad, madali lang kasi ito maluto. Kaya,
Bumili ako at kahit sardines ay pasok na pasok ito dito sa miswa. At hindi mawawala sa akin ito yung sinigang mix. Bumili ako ng gata. At saka ito, kasi magagata ako ngayon, my friends and friendship, ng nilabog na langka. Yung favorite ng mga Bisaya, Iloilo, Negros, at saka Asaklan. Kaya maglalabog ako ng langka. Ilang piraso ang akin nabili. 3 dahil mayroon pa akong 2 doon. Kaya papatong ko lang siya rito. Mayroon akong gata. Ito pero yung langka. Mayroon ako doon pa sa loob. At bumili ako ng gata dahil $2 for $3 ang gata. Bali, $1.50 din. Patong ko lang muna siya rito. Ayun, at ito yung sahog ko sa nilabog na langka at may kaunti ako doong mga bagoong alamang. Yun din ang isasama ko. Ipanglagay ko na ito, my friends and friendship, doon sa aking pantry. At makakain na kami. Naantay ko lang si Papa Dudes. Pag matapos ang dialysis niya, kakain na kami ng almusal. Balandra lang ng balandra ako dito. So, mayroon pa ako dito by friends and friendship, kaya lulutuin ko ito ngayon. Si Zoe, nagpunta ng field trip ng Las Vegas. Nagpunta sa M&M Factory. Ito bili ng bili pero marami pa siya dito nito. Naayos ko muna, hindi pa ako nakapag-almusal, mainit ng ulo mo sa kadami ng nakatambak na hindi na ililigpit. Yung suka, ilalagay ko lang dito sa pantry. Meron pa ako dito, yung apple. Ito may natitira pa, hindi ko muna tinatapon. Sayang naman, pwede pang nakakatakbo pa ito ng ilang tinapay. Madami pa. Kain ka na? Yeah, kumain ka na. Kaya nakabili na si Mikkel ng kanyang breakfast, kaya hindi na ako magluluto. At mayroon na siyang breakfast din. Ewan ko anong breakfast bang binili nito. Halika, silipin muna natin, my friends and friendship. Barbecue at saka sinigang pero maaga pa, morning to breakfast plan. Tingnan niyo ang breakfast. Yan lang gunisa. Yan ang breakfast, hindi na mauubos ito. Ipasa din niya sa akin. Sarap ang nila. Pero nag-order ako kay Allen Jose. Yan masarap ang nila. May sinangag pa. Maga pa yung pero ako bumili ako ng pandesal. Init-init. Antay ko lang si Papa. Iinitin ko rin ito mamaya dito. May natira pa nga dito, my friends and friendship na isa. Yung kay Zoe. At meron ako palang nabiling Obe lube. Yan, mamaya na yan. Tingnan mo kahapon, ito pa yung ito ko na. My friends and friendship, luluto muna ako ng almusal. Siguro, masarap dito sa pandesal ay gigisa ako ng sardines sa sibuyas. O, diba? Pero bago ang lahat, teka, ilabas ko muna ang sardines. Yung sardines ako. Yung squid, naligo. Teka, hanap ako ng sardines kung meron pa. Kung meron pa ito. Ito. 2 na lang pala. Samantalang kanina hindi nila ako bumili. Sabi ko dahil mura ang sardines kanina. Diligan ko muna yung mga tanim kaya. Diligan ko muna yung mga tanim, my friends and friendship. Ire-ready ko lang itong sardines ko. At itong sibuyas at kamatis igigisa ko dito. At saka bawang. Pero bago ang lahat, my friends and friendship, ay diligan ko muna ang mga tanim ko. Ayan na my friends and friendship ang aking pinagkakaabalaan. Nagsisimula na silang mamulaklak. Ayan yung mga tomato ko pag nagwindi. Ako my friends and friendship, galit na galit talaga ako dahil baka sabi ko mababali ang aking mga tanim. So ayan na siya. Kaya antayin ko silang mamunga. Ayan. Tapos,
Ewan ko ba dito sa mga okra kong to. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang mabuhay. Ayan, meron At yun ang mga beans ko. Ito pa nga, my friends and friendship. Kung meron pa akong itatanim na sili pero wala na akong space. At tignan niyo, my friends and friendship. Oh, ayan yung kangkong ko. Oh, may mga talbos-talbos na. Ayan oh, ang mga talbos na oh, diba? Ayan. Ang gusto lang ng kangkong na to, my friends and friendship, ay maraming tubig. At yung cucumber ko, my friends and friendship, ayun, pinangkatago ko yan. Ayan yung hinahalo sa pansit na beans. At yun ang mga cucumber ko din, ayun. O diba? Lumalaki na sila, my friends and friendship. Sana lahat sila ay mamunga ng marami. Kasi, mahilig ako sa cucumber. O ayan, tinatago ko yan sila sa hangin. Yung sili ko, ayan sila, yung bagong tanim lang yan. Ayun. Ayun o, ayun. At may mga cucumber pa ko ditong pinagkakalat-kalat. Ayan. At sabi ko, pag magkaroon ng vine na ito, lalagyan ko na ng kakayang kapitan. Ayan yung kamote ko. O, tumataba na sila. Pwede na ako, kung gusto ko, pwede na ako nitong kumuha ng panggulay. Ayan, meron akong sibuyas na dahon. At yung tanglad ko, nakakuha na ako nito one time. Ayan yung beans ko. Ayan may mga bunga na ayan Ayan. Ayan, maliliit. Hinahangin kasi siguro kung malaki na yung isa. Siguro kung walang hangin lang, daming bunga ito. Meron akong mga kamatis dito, pinagtatago ko sa hangin. Ayun. Kasi yun lang, my friends and friendship, ang aking pinagkakaabalahan. Hindi siguro, I don't need na magdilig ako ngayon ng tanim. Kasi mabasa pa sila. Nabasa at gabi ko lang kasi diniligan. Pati din itong mga kamatis. Mabasa pa ang mga puno. No need ko na silang diligan. Nag-grow na lang sila ng tuloy-tuloy. Ayun. Ayan. So, kasi pag hinangin, mahina ang bunga ng kamatis pag mahangin. Okay. Pasok na lang ako sa loob. Hindi na lang ako, my friends and friendship, pagdidilig ng tanim. At basang-basa pa naman ang puno. Kagabi lang kasi ako nagdilig. Okay. Luto muna ako. I-ready ko lang itong mga baso para mamaya. At i-ready ko na rin kaya ang coffee. Ilalagay ko lang dito para mamaya lagyan ko lang ng tubig. Tagal din namin, my friends and friendship, maubos ni Papa dun sa coffee. Kasi dalawa lang naman kami ang umiinom ng coffee na Folgers. Yung sa mga bata, ay iba naman ang kanilang coffee na iniinom na ayaw ko naman doon sa iniinom ng coffee dahil masyadong matapang. Ito yung sa mga bata kasi, pero ang bango-bango nito, my friend. Yan sa mga bata. Inilalagay lang dito yan sa loob at pinipindot lang. Ang bango-bango na ka. Nilalagyan mo kaagad ng creamer. Nalagay pa lang dito ito para makain din. Yan, magigisa na ako. Sabi ko kanina, dalawa. Mukhang hindi rin mauubos. Isa na lang. Isa muna na ako, my friends and friendship. Kaya magigisa na ako ang aking bawang. Ito. Yan. Bukas dito si Cass. Kada Thursday yan at Friday. Minsan, Friday lang. Siya dinadala dito dahil yan ang pasok ni Shem. Every other week, iba na naman Thursday at Friday. Next week again, Friday lang. Sarap kasi ang maraming sibuyas sa sardinas at uulam sa pandesal. Kahit konti lang siya, tumatalsik. Hindi ako nakapag-apron.
Lagyan natin ng konting suka para pangpaalis ng langsa. Yan. Tapos na yung kanin, no? Yan na. Lagyan ko ng konting bitsin. Pinipinch ko. Yan na. Hindi na siya. Okay, ayan. Hawak muna tayo ng itlog. Yan, dalawa lang para sa aming dalawa. Almusal na tayo, my friends and friendship. Ito yung almusal naman ni Papa Dudes, pero wala pa siya. Ang bagal niyang lumabas. Doon pa siya sa loob ng bathroom. Ayan. Oh! Ano yun? My friends and friendship, yun ang aking paputok ngayong umaga. Prituhin ko muna to, my friends and friendship. Sabi kasi ni Jarrell, Mama, sabi niya, maprito ka ng saging. Ito ipiprito ko na lang. So, didiretso ka na sa work mo? You're working today? Yeah. What about tomorrow, no? Yeah. Sa Friday, may appointment kami. Hindi pa masyado hinog yung maniba, pero masarap nga yung ganito. Kaysa sa hinog na hinog, yung hindi masarap pag piniprito. Ayan. Sabi ko kanina, ay mamayang hapon na magpiprito sa merienda, pero sabi nitong si Jarrell, sabi niya gusto kong kumain ng prito ng saging, kaya ito nagprito na lang ako. Ayan siya, my friends and friendship. Dito ko lang siya ilalagay. Sabi na naming breakfast Ito, may pandesal. Balang tulo naman yan doon sa paper towel. Meron pa dito natitira 3. Ayaw ko kasi nagluluto ng bitin. Hindi naman ito mapapanis dahil siguradong kakainin naman ito nila. Wala pa yung asawa ko. Sa wakas, makakakain na din ako, my friends and friendship. Ito yung almusal namin. Ayan. 2 lang kami Ito yung natira ni Mikel na pagkain. Yun, dami pa din. Ewan kung sino maawa dyan kumain mamaya. Kain muna tayo, my friends and friendship. At it's already 11:05. Parati na lang late ang aming almusal. Kaya ang kati-kati ng ilong ko pa rin, sobra. Kain na tayo, breakfast tayo, breakfast lunch. My friends and friendship. Ito yung sardines na ginisa ko kanina. Sabi ko, ulam ko sa pandesal. Kanina, sale ang sardines. Hindi ako bumili. Sabi ko marami pa. 2 na lang pala. Si Cheryl, yung panganay kong anak, ay umuwi ng Pilipinas silang mag-asawa. Kasi may mga benefits din sila sa United Airlines. Kaya ginagamit nila yon. Doon lang sila, ilang araw lang yata. Dahil babalik naman sila, 1 week lang ang bakasyon nila. Tapos, ang mga yan ay parating umuwi. Ganyan din sana kami ni Papa Dudes, parating umuwi kung hindi lang dinadialysis si Papa. Ang problema kasi, hindi pwede kami magstay at magantay sa kung kailan ang available ng aeroplano. Halimbawa, ay pwede siguro tayo ding magsakay, no? Piliin natin di ang kaya lang di ang hirap na kung 2 lang tayo. Ang low season kaya umuwi kaya bagyuhin naman itong mga itong gusto na namin umuwi. Tagal pang January. Sarap ng pandesal at sardinas. Yung sardines na ginisa sa sibuyas at bawang. Nalagyan ng kaunting suka at
isang pins na Nor chicken na seasoning. Igigisa. Sarap. Tapos na kaming kumain ni Papa Dudes. Papa Dudes, nabusog ka ba? Okay, say hi naman sa my friends and friendship. Ayaw tumingin ng diretso itong Papa Dudes ko. Kaya ako na naman ay magliligpit at magluluto ako ngayon ng gulay na nilabog na langka. Luto tayo ng nilabog na langka. Sa amin ito kung tawag ng nilabog na langka. Ito ay lata lang ang aking nabili dahil wala naman kaming puno dito ng langka. Kaya ang ingredients ko lang ay sibuyas, luya at saka yung ilang pork lang. At ito ay aking gagataan. Panoorin lang niya ako, my friends and friendship. Ito ang madali lang lutuin at haluan ko din siya nitong bagoong. Ayaw ko ng alamang dahil ang anak kong lalaki hindi kumakain ng alamang. Kaya bubuksan ko na ang mga ito. Nire-ready ko na my friends and friendship ang aking langka linabog. Ito ay sabi ni Jarrell, pwede ko naman daw haluan ng alamang at hindi naman siya kakain. Ayan. At syempre, lalagyan ko ng seasoning itong chicken Knorr. Ayan. Di muna ako nag-aasin dahil maalat itong ilalagay kong seasoning. Kaya dyan lang muna. Ako ay bubuksan ko itong gata ng nyog sa lata. Ito lang muna. Wala kasi ako makitang coconut cream. Coconut cream. Ihahalo ko na ito doon, itong gata. Ipapahuli ko yung isang lata ng gata. Ihalo ko na dito. Ayan. Meron pa dito. Tatlo ang aking ilalagay para masarap. Yan. Diyan. Yan na. At papakuluan ko siya, my friends and friendship. At mamaya ko na sa inyo ipapakita. Sa Pilipinas, my friends and friendship, ang ginagawa namin nilabog na langka ay yung fresh. Yung sa puno talaga direct na kinukuha. Yun. Tapos, ilalaga namin yon. At ganito rin ang mangyayari, yung parang nilaga din na lulutuin na nilabog. Okay. Itong mga lata, separate ito. Ilalagay ko sa recycle. Antayin ko pa muna yung ito pala. Yan, para ihapon. My friends and friendship, ito na yung aking nilabog na langka. Sa mga klanon, sa mga Bisaya, kung nakaka-relate kayo nito, ito ay isang langka, jackfruit. Ito lang. Simpleng menu lang naman ito. Ginataan lang na may alamang at kaunting pork na slice. Halo-haloan ko lang. At nilagyan ng gata, ng paminta, sibuyas, luya, at sugar, at seasoning na Knorr chicken. Sobra sarap, my friends and friendship. Daming rice ang makakain mo. Okay, I hope na nag-enjoy kayo sa kakapanood ng aking mga vlog, my friends and friendship. Sana ay ingat lang kayo parati dyan. At sana ay malayo kayong lahat sa mga kapahamakan sa sakit. Ingat lang, my friends and friendship. So don't forget to subscribe my channel, my friends and friendship. Don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Out sa mga bago kong subscriber. Shout out sa mga views ko. Maraming salamat sa inyo. At sana ay huwag kayong magsawa sa kakapanood ng aking vlog. Thank you! Bye-bye!